OFW yung kapatid sa Singapore. Nawawala. Nung nagkaroon ng investigasyon, kunwari sinuspindi si Brad Robert. Bakit kunwari sinuspindi? Nakabalik ka agad eh. Pagkabalik niya, parang walang nangyari. Bakit sinuspindi siya na hindi sinisirkular? Di po ba? Sa mga sirkular, meron talata, sa ikapananatili ng kapangyarihan ng Diyos sa samahang ito na nakasulat sa mga talata. Kaya ini-execute yung hustisya ng Diyos. Pero bakit walang nangyayaring ganoon ngayon? Yung mga pagsususpindi, itinatago. Merong kapatid na, kilala ko tong kapatid na to kasi maayos na kapatid itong nakita ko nag-react siya dun sa video ko. Minessage ko po kanina, bro, sabi kong ganyan, bro, kumusta po kayo, sabi kong ganyan dun sa kapatid. Nakita ko po kasi nag-react po kayo doon sa video ko. Alam niyo po ba, bibigyan ko lang po kayo ng heads up, sabi kong ganyan. Meron pong nagmo-monitor ngayon sa mga video ko, sa mga live ko kung sino yung mga nanonood. Tapos lahat ng mga nagre-react sa mga post ko, minomonitor po nila yan. Ang sabi, baka masuspindi po kayo. Sabi po nung kapatid, nag-message po siya sa akin ngayon. 24 years daw po siya sa iglesia. Wala daw po siyang pakialam at hindi siya natatakot. At 4 months na din siyang hindi dumadalo. Kung tama po yung nabasa ko, Brad, di kita papangalanan kasi kailangan kitang ingatan. Tama naman po lahat ng mga sinasabi mo, bro. Sabi niyang ganyan. Ngayon, kung gusto nila akong suspindihin, nasa sa kanila po yun. Sabi niyang ganyan. 24 years po ako sa iglesia. Kaya, yun po, mga kapatid, yun po ang masakit na katotohanan ngayon sa liderato ni Brad Daniel Rason. Ngayon, tatakutin mo ko, hindi ako natatakot. Yan ang masasabi ko, hindi ako natatakot. Dahil siguro sa dami ng naranasan kong kalupitan sa pamilya mo, Daniel Rason, naubos na yung takot ko. Actually, before, sobrang kahit saan ako magpunta, kilala kasi ako ng mga kapatid Kahit saan ako magpuntang lugar, kaya sabi ko, nanalangin talaga ako sa Diyos, Panginoon. Sana po bigyan mo ako ng pagkakataong makapagtrabaho uli. At dalhin mo ako dun sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Yung makakapagtrabaho ako ng maayos. Alam niyo po, pinakinggan ng Diyos yung panalangin ko. Dinala niya po ako dito. Tapos nananahimik na ako dito. Yung dalahira mong nanay. Yung dalahira mong nanay na number 1 nuknuka ng sinungaling Daniel Rason. Biruin mo, leader ka ng isang reliyong nagpapakilala na nasa Diyos, na bayan ng Diyos. Kakampihan mo yung nanay na nuknuka ng sinungaling. Sad. Nakakalungkot, Daniel Rason. Kaya, yun. Wala kang respeto sa aral ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Yung ginagawa ng nanay mo, pagpatay. Lahat, tanungin mo, Daniel Rason, tanungin mo kung nagsisinungaling ako, lahat ng umalis sa pamilya mo, sa magulang mo, especially, sinisiraan. Kaya ayokong kausapin yung yung kapatid ni Apple Kaya ayokong magkaroon
ng